Bago tayo makagawa ng isang maanghang at masarap na chili oil, kailangan muna nating tanggalan ng tangkay ang mga sili. Simple lang naman itong gagawin natin. Isa-isahin lang natin ang mga sili, tapos tanggalin ang tangkay. Medyo nakakatamad lang kasi parang wala namang exciting sa part na to. Pero kailangan nating pagdaanan ang lahat ng pagsubok para sa isang bote ng chili oil. At kung may nahulog na sili sa sahig, huwag na nating pag-usapan. 5-second rule daw. Pero sa chili, baka 10-second rule na tayo. So ayan, magtatanggal lang tayo hanggang matapos. Kung medyo maraming sili ang gagamitin nyo, maganda rin kayo ng pasensya dahil dito pa lang parang may full-time job na tayo. Next naman, magbabalat tayo ng bawang. At ito ang part na akala mo mabilis lang, pero kapag marami ng bawang, biglang nagiging character development ang pagbabalat. Isa-isa nating tatanggalin ang balat. Tanggalin natin ng maayos para walang matirang balat na sasama sa food processor. Kasi mamaya, baka pati balat ng bawang gusto nang sumali sa chili oil natin. Kung nahihirapan kayong magbalat, pwede nating bahagyang pitpitin ng bawang gamit ang gilid ng kutsilyo. Hindi naman kailangan wasakin ng bawang na parang may atraso sa atin. Konting diin lang, sapat na para lumuwag yung balat. Tapos, peel lang tayo. Habang nagbabalat ako, mapapaisip ka lang talaga kung bakit hindi na lang tayo bumili ng ready to use na bawang. Pero nandito na tayo eh. At kapag natapos mo na ang lahat ng bawang, congratulations! Wala kang napanalunan. Pero may satisfaction ka. Malinis na ang mga bawang natin at ready na silang makipag-collab sa mga sili. Next, hugasan naman natin ng mabuti ang mga sili. Panlawan natin sa malinis na tubig para matanggal ang anumang dumi. Huwag tayo magmadali dito dahil gusto natin malinis ang ingredients natin. Pero reminder lang, pagkatapos umawak ng sili, huwag kayong basta hahawak sa mata. Kasi kapag ginawa nyo yan, hindi na chili oil ang iiyak sa inyo. Kayo na mismo. Aray ko! Ngayon, ihahanda na natin ang ating food processor. Ito ang magiging katuwang natin para hindi tayo magmano-mano sa paghiwa ng sili at bawang. Dahil kung tayo mismo ang magpuputol ng lahat ng to, baka bago pa matapos ang chili oil, tapos na rin ang karir natin sa kusina. Ilagay na natin ang mga hinugasang sili sa food processor. Sunod naman ang mga bawang. Ayan, sama-sama na sila. Parang group project na sana. Pero at least dito, lahat may ambag. Isara ng mabuti ang food processor at siguraduhin nakalock bago natin gamitin. Okay, time to mix. I-pulse natin hanggang sa maging maliliit at pantay-pantay ang sili at bawang. Hindi natin kailangan gawing sobrang pino na parang pure. Gusto natin may konting texture para mas maganda at masarap kapag naging chili oil na. Ayan, mekos-mekos na tayo. Mukhang ready na ang ating spicy little mixture. Sa itsura pa lang, parang sinasabi niya na sa atin, good luck sa panlasa mo. Ngayon, painitin na natin ang mantika sa kaldero. Gamit tayo ng sapat na mantika para maluto ng maayos ang chili mixture natin. Painitin natin ito sa tamang temperature. Huwag sobrang init na parang gusto nang gumawa ng fireworks sa kusina. Kaya habang umiinit ang mantika, bantayan natin ng mabuti. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na natin ng maingat ang giniling na sili at bawang. Dahan-dahan lang ang paglagay dahil pwedeng kumulo at bumula ang mantika. Ayan, kumakapit na agad yung bango. Dito mo mararamdaman na sulit lahat ng pagbabalat ng bawang at pagtanggal ng tangkay ng sili. Ngayon, haluin natin ng dahan-dahan habang nakasalang. Patuloy lang ang paghahalo para pantay ang pagkakaluto ng sili at bawang at hindi dumikit o masunog sa ilalim. Habang hinahalo natin, unti-unti nang lumalabas yung magandang kulay ng chili oil. At grabe, ang bango niya, super! Pero wag muna tayong tikim ng tikim, mainit pa yan. Hindi porket chili oil ay kailangan pati dila natin kasama sa cooking process. Patuloy lang ang paghahalo hanggang maluto ng maayos ang mixture. At ayan, mukhang malapit na tayo magkaroon ng sariling homemade chili oil. From simpleng sili at bawang, ngayon, isa na itong maanghang na pwedeng ilagay sa noodles, siomai, dumplings, kanin at kahit anong pagkain basta gusto mong mas magana ang iyong kain. Pero syempre, tikim-tikim lang ng tama. At ayan, successful na ang ating homemade chili oil. Kaya ikaw, magpapahuli ka rin ba para matikman ang aming homemade chili oil? Order na!